Alam mo ba? Ang ganchilyo o crochet ay matagal nang bahagi ng maraming kultura sa buong mundo. Ito ay ginagamit hindi lang sa paggawa ng damit, kundi rin sa mga bag, kumot at iba't ibang disenyo na pinapahalagahan sa larangan ng sining at fashion. Ngayon, marami na ang nakikilala sa paggawa ng mga makukulay at malikhaing crochet projects at ang iba ay kumikita pa rin dito bilang negosyo. Sa Baguio City, laging patok ang mga crochet na bonnet, bag, mga damit, keychain at iba pa. Pero, saan nga ba nagmula ang crochet? Bagamat walang tiyak na pinagmulan, sinasabing nagsimula ito sa Europe noong 11th century kung saan madalas itong ginagamit panggawa sa mas magarbong lacework na noon ay para lamang sa mayayaman. Dahil sa crochet, nagkaroon ng mas murang alternatibo para sa mga ornamental na tela at disenyo. Nagsimula ang International Crochet Month noong 2000 sa pamamagitan ng Crochet Guild of America. Layon ng pandaigdigang pagdiriwang na ito na hikayatin ang mas marami pang tao na matutong magganchilyo at mapalaganap ang pagtanggap para sa sining na ito. Hindi lamang kasi libangan ang paggaganchilyo. May mga pag-aaral na nagsasabing ito ay may benepisyong pangkalusugan. Ayon sa mga eksperto, ang paggaganchilyo ay nakakabawas ng stress at anxiety, nakakatulong sa focus at memory, at maaaring makapigil sa cognitive decline na nag-uugnay sa pagtanda. At nitong pandemya nga, ang crochet industry ay lalo pang lumago. Marami kasi ang natuto at nagsimula ng sariling online business gamit ang mga handmade crochet products. Sa Pilipinas, maraming lokal na artisans ang nakikilala sa kanilang gawa na karaniwan ay mula sa inspirasyon ng kultura at kasaysayan ng bansa. Habang patuloy na lumalaganap ang ganchilyo sa buong mundo, patunay ito na ang sining ay walang pinipiling edad o kasarian. Kaya kung naghahanap ka ng bagong hobby o paraan para mag-relax, o kaya naman ay panimulang negosyo, bakit hindi mo subukan ang crochet? Ngayon, alam mo na!